So, hello guys. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade or paano ako personally mag-trade. Okay? So, ganito yan. So, unang-una, di ba, identify natin yung trend. So, sa nakikita nyo, uptrend siya, di ba? Uptrend. So, mm, uptrend siya, di ba? So, most likely, magbabay talaga tayo, di ba? Pero, okay, ganito. Next is, maglalagay tayo dito ng support. And then, resistance dito. Okay? So, kung mag-aantay pa tayo dito, sobrang tagal, 'di ba? Kasi nasa 4 hour tayo. Sobrang tagal pa, 'di ba? Baka hindi pa umabot and then boom, baba ulit. Baka ma-break niya 'to, 'di ba? Okay? So, ganito 'yan. Maglalagay tayo dito ng another support na naging resistance na siya. Bakit? Kasi 'di ba sa rule ng support and resistance kasi if the support breaks, it becomes resistance and then retest and then punta balik sa resistance and then bababa na yan, di ba? So, dalawa lang palagi yung scenario niyan. It's either pupunta agad yan dito and then taas ulit. Di ba? Or kung yan, ganun. Ganun lang yung scenario niyan, di ba? It's either bababa or tataas. Hindi natin kontrolado yung market, okay? So, dito most likely bababa na to, di ba? Kasi bakit ko nasabi? May left shoulder, head, and then right shoulder. Yun, di ba? So, chart patterns to na pa bearish, di ba? Okay? So, ngayon, aantayin na lang natin yung mag-test yan dito, and then baba. Ganun lang. Okay? Kung pupunta man yan dito, antayin na lang natin yan dito, and then kung mag-e-entry ka dito, and then place mo yung TP mo something around here. Okay? So, and then stop loss mo is ganyan, let's say 60 pips or 30, and depende na sa inyo yan. So, ganyan. Kung mag-e-entry ka dito tapos ganyan, nag-profit ka na, di ba? Kung bumaba man, kung hindi, ganun talaga, matatalo talaga. Wala namang 100% dito sa crypto or sa forex, di ba? So, ganun lang. So, kung gusto mong matuto kung paano naglalagay or nag-a-identify ng support and resistance, nasa comment section yung link, panoorin mo sa YouTube channel natin, okay? Babush!